Good evening, everyone. Happy Wednesday, and welcome to the Upper Zoom Prayer Gathering, and our facilitator for tonight, I see Sister Rachel. Pero bago yan, magandang gabi muna tayo. Sandali lang po. Kaya, magandang gabi, Kuya Dave, listening ngayon. Jorel, good evening. Rachel, good evening. Ate Josie, good evening. Giselle, good evening. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay, dokie. Siguro let's start with our uh, prayer request and praise report. Go ahead, Jel. Akong magsusulat ng praise report nila and prayer request. Let's start with you, Pastor Jeff. Unahan niyo na po. Yes, good evening, good evening. At ako ay ang aking praise report ay medyo recovered ako dito sa pneumonia na to. And yung knees are getting better. And what else? Prayer request would be yung skin problem ni Brielle, no? Change of weather been bothering her again. So, at saka yung review ni PQ and si Job ay magtuloy-tuloy no sa kanyang magandang performance sa school. Yun lang. Salamat po. Hello. Ay, nakamute po pala ako. So, let's call on Mama Josie for our praise report and prayer request. Hello, good evening po, Pastor at sa inyong lahat. Oh. Praise report po, salamat at safe na nakabalik si Lagiel dito sa US. At ano pa ba? Salamat din po sa provision and protection sa ating lahat sa araw-araw. Ang prayer request ko naman po ay patuloy na kagaling yung Jairel kasi po nagkasakit po siya bago sila umuwi dito sa Amerika. Sila ni Jaya. At ngayon po medyo na parang nahahawa na raw din po si Kumaring Vilma. Sana po yung patuloy na kagalingan sa kanila. At tsaka po yung prayer request ko din po yung assessment interview ni nanay sa Wednesday sa IHSS niya. Sana po maging smooth po yung aming interview. Yun lang po. Salamat po sa inyo. Salamat, Mama Josie. Sino pang mga hindi listening na? Tita Malin, any prayer request and praise report po? Good evening po. Praise report. And I'm always been praying for my only child that she gets to continue to learn to know that the Lord that we served. And all these years, slowly it's been showing now that now she's very actively involved in the church in Miami. And she even had to do a certification in order for her to join a ministry. And I was so thankful to the Lord that He's really listening to our prayers. Might take time, might take a long time, still go to a process, but at the end of the day, He listens. And, I am so grateful for that my daughter is very much active in the church in spite of her, her aim to be, I don't know, to make money or to be someone, but at least she knows her priority and I'm so thankful for that. Yun po ang aking praise.
And ang prayer request ko po is for the health of everyone who's suffering from all these diseases that we've been hearing. Kasama na rin po si Daddy Tony, si Arthur who's got a chronic ailment at the back. Hindi lang halata, but he has a very bad chronic ailment of his disc. So yun po ang aking prayer request. Thank you po. Thank you, Tita Malen. Mag-good evening po tayo sa mga bagong pasok. Good evening po, Kuya Cyrus and Ate Faye, Tita Pepo, Tita Janet, Kuya Jorel, and Ate Mai and Kuya Vince. Good evening po sa inyong lahat. So tawagin naman po natin si Tita Pepot Maranan for prayer request and praise report. Tita Pepot, pwede po ba kayo magsalita? Tawagin po muna natin si Tita Janet. Tita Janet. Magandang gabi po sa lahat. Praise report. Patuloy pong pag-iingat ng Panginoon. Maraming salamat sa kanyang protection for each and every day. Prayer request, continuous protect for the Philippines. Let's continue to lift up our kababayans to the Lord, our nation. So, yun lamang po. Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi po sa lahat at maraming salamat po, Tita Janet. Check ko lang po kung sino yung mga hindi listening mode. Okay po. So, if ever listening mode po kayo for tonight, you can chat all your prayer requests and praise report po. So, basahin po natin si Ate Jocel yung kanya pong prayer request and praise report. Good evening po. Praise report ko po. God's continuous guidance po sa akin araw-araw. Prayer request, same pa din po as last time. Our whole family's prayer request also mawala na po ang anxiety and makatulog na po ako ng maaga at mabawasan na po ang aking stress. Mawala na ang stress, also patience din po sa mga situations and people in life. Yun lang po. And Ate Faith, magandang gabi po. Listening po muna kami. Nasa labas po kami for errands. Praise report, successful mission trip nila Hazel at safe na nakauwi. Praise the Lord. Prayer request, good result ng blood test at glucose test ko tomorrow. Safety ni baby as we enter third trimester next week. Lumalaki din po kasi fibroids ko. Praying na di agawan ng source for growth si baby at blood flow po. Good evening po from Ate Irene. Sabi po, praise report po for God's protection and His blessings sa aming family every day. Prayer request, peace of mind sa mga current events in life. Alam na po ni Lord yun. Amen. Sorry po, nauubo din ako. So, yun po ang ating prayer request and praise report. If ever may pahabol po kayong praise report and prayer request, pwede niyo pong i-chat and we will read it later on. Okay po? Ako naman po a praise report ko po at prayer request ko po. Maraming salamat po sa Diyos dahil naging successful po yung aming business trip sa Pilipinas po for 1 week. At lahat po ng mga inasikaso namin ni Jaya for our company and then our clients as well is very successful at masaya po si client namin. So, I think makakaulit siya sa Pilipinas. And then, we're very grateful for the loyalty ng mga tao po sa tao po namin, sa company po namin dahil nararamdaman po namin yung love nila sa amin, yung loyalty nila. Nakakatuwa po. Nakakatuwa po kasi kahit malayo sila, I think meron po kaming mga tao sa parang sabi nga sa Itbulaga mula Batanes hanggang Hulo, mayroon po kami mga tao hanggang sa Mindanao, sa Visayas, ganun. Pero nakarating po sila and they appreciate yung event na meet and greet po namin. So praise the Lord po dahil talagang tinatalaga ng Diyos yung karapat-dapat po sa company po namin. So praise the Lord for that. And then ang prayer request po nagkaroon po ng sakit si Shirel bago po kami umuwi ng Pilipinas. So yun po parang na-trigger ang kanyang asthma. Hindi ko po alam kung dagawa ng sa Pilipinas or whatever. But then, yun po. And then yung karamdaman din po ni Jaya. Si Jaya po nagkasakit. And then si nanay po nagkaroon ng pink eye. So yun po kagalingan sa kanila.
So yun po, habol po sa praise report and prayer request from Ate Mai and Kuya Vince. Magandang gabi po. Praise report po, thank you po for the daily blessings, protections, and provisions from our Almighty God. Prayer request po, praying for good health and protection sa ating lahat. Amen. Good evening po. Di daw po makakasali si Liana kasi may admission siya. Sabi po ni Kuya Joel. Praise report po namin ay thank you po sa protection and provision po sa ating lahat. Prayer request po ay patuloy na pag-iingat po sa atin. At katulad po na kay Ate Eileen, peace of mind po. Amen. Amen. Sino po si listening? May nag-type po ng listening na pangalan. Teka lang po Hello, listening. Sino ka? I think si Tita Pepot ito. Pastor Bert, any praise report and prayer request po bago po tayo dumako sa ating pagbubulay-bulay tonight. Gandang gabi po. Pasalamat lang po yung everyday, yung safety. The Lord is taking care of us, and I believe all of us, yun ang prayer natin. And yung safety ng mga anak natin. Kahit na sila'y matatanda na, we are still lifting them up to the Lord for God's guidance sa kanila. Bigyan sila ng wisdom, strength, courage, and as well, yung mga sa trabaho nila, sa kanilang pagbibiyahe, lalo na si Wedge, malayo yung driving niya. Yung pag-iingat ng Panginoon sa kanilang pagmamaneho. At ganun din, nagpapasalamat din ako na patuloy na meron pa rin kahit na ilang araw lang na trabaho si Sister LB at nakakadagdag sa aming mga panggastusin sa bahay na pangangailangan. At ganun din sa kanya, yung pag-iingat ng Panginoon. And as well sa akin po, na thank God na kahit na tumatanda, maraming nararamdaman still healthy pa rin. Hoping ganun din sa lahat na maging healthy tayo kasi napakahalaga. Yun po siguro yung praise report ko. Thank you po. Thank you po, Pastor Bert. Sino po si listening? Sorry po. Listening, sino ka? Magpakilala ka. Okay po, so tayo po ay dumako na sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Tita Pepot, baka po may pahabol kayo. Ayun. Rinig niyo ako? Yes, tita. Pabura na yung sa cancer, yung si Julian Castillo. She passed away this morning. Oh, sige po, lagay po natin, tita, sa comfort and peace. Condolences to... Ayan, sige po. Salamat, Pastor Che. Okay. Maraming salamat po, tita. Okay, sino ba si listening? Listening. Okay po, nawala na si listening. Okay, batiin po natin ulit ng good evening ang mga bagong pasok. Tita Amy. Sino pa pong bagong pasok natin? Tito Manny, Sister Minnie, Tita Rose, and Tito Dave. Good evening po sa lahat. Ayun po, tayo po ay dumako na sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Lord. Maraming salamat po sa faithfulness, Lord, and goodness sa aming mga buhay, Lord, sa aming mga pamilya, sa aming mga trabaho, Lord. At pangunahan niyo po kami ngayong araw na to, Lord, sa gabing ito, Lord. Sa pagbubulay-bulay po namin, Lord. Nawa po ay marami po kaming matutunan sa salita niyo, Lord. At ganoon rin po, maraming salamat dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang manalangin ng sama-sama, Lord. At alam po namin, bago pa po namin ibukas ang aming bibig, Lord, ay sinagot niyo na po lahat ng mga aming prayer requests, Lord. At pangunahan niyo po kami sa gabing ito, Lord. Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, ayun po. Good evening po sa lahat. Tayo po ay dumako na sa ating devotion for tonight. So, ako po ngayon ang inyong devotion leader. At next week po ay si Kuya Aldrin. So, back to letter A na po tayo hanggang
kay Tito Manny, and then me again. Ayan po. So, ang ating verse for today, I think common po ito, no? Lalo na kapag may pinagdadaanan tayo sa buhay-buhay natin, no? It's a verse from Philippians 4 verse 6. Sabi po dito, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Amen. So kagaya nga po ng prayer request ni Ate Josel, no? Anxiety is a common struggle faced by many, especially in today's fast-paced and uncertain world. Lalo na yung mga nangyayari po sa mundo natin na, di ba sa Pilipinas po, sobra yung daming paglindol. Kaninang umaga lang po, may lindol na naman sa Zambales. I think 5 po yung magnitude ng lindol. May korupsyon, no? I think visible to sa buong bansa or sa iba-ibang bansa, di ba? Baha, 'di ba? Nung isang araw nagbaha sa North Hollywood yata, malala yung baha sa North Hollywood sa freeway pa. And rumors of wars, 'di ba? And may mga divisiveness in government, organizations, and even in churches. So talagang visible po, and yung mga reasons why are we having anxiety. It can for sure consume our thoughts and steal our joy and hinder our progress, di ba? Mag-agree po ba tayo doon na yung anxiety natin, yung yung mga panic attacks, talagang magmamatter, no, sa mga thoughts natin, sa joy, and then yung progress natin in life. However, God's word reminds us that we do not have to be controlled by anxiety. Instead, we can find peace and comfort in prayer. That's why we have this one, di ba? Kaya po talagang blessing and very comforting that we attend Upper Zoom prayer meeting and gathering every Wednesday, no? Parang nag-endorse na rin na every Wednesday at 8 p.m. So we can find peace and comfort in prayer. Especially kapag sama-sama pong nananalangin, mas makaka-find tayo ng peace and comfort in prayer. So tonight po, meron po tayong dalawang point about Philippians 4:6 and about our anxiety. And how can we find comfort in prayer? So ang point number 1 po natin is prayer is our anchor in times of uncertainty. So when anxiety starts to rise, prayer brings us back to the presence of God. Through prayer, we shift our focus from our problems to His power. Hindi natin kailangan dalhin mag-isa yung bigat ng buhay or bigat ng damdamin na dinadala natin, no? God invites us to talk to Him and pour out our hearts and to trust that He listens and cares. Amen. And then ang point number 2 naman po natin is our gratitude strengthens our faith. So Paul reminded us to pray with thanksgiving. Gratitude changes our perspective. It reminds us of what God has already done and builds our confidence in what He will do next. Kapag marunong tayo magpasalamat, kahit sa gitna ng problema, mas napapalapit tayo sa kapayapaan na nanggagaling kay Christ Jesus. Ayun. So in cultivating a lifestyle of prayer and gratitude, we experience true peace na minsan hindi mo na alam kung saan nagagaling yung peace na yun, no? Minsan baka akala mo baliw ka na, no? Bakit kaya ganun? Kahit ano kung pinagdadaanan kong problema, anxiety, depression, whatever seasons in our lives, no? Bakit kaya may peace ako? Parang dinadala ko siya siguro, personally, parang ako po, dinadala ko siya siguro overnight, ganun. Pero pagkatapos ng tonight, bukas okay na ako, ganun. So, that's why it's really important to cultivate a lifestyle of prayer and gratitude. So, if ever we encounter anxiety, depression, and whatever that will hinder our thoughts, our joy, our progress, no, we can find comfort and peace. So that's why we need to guard our hearts and minds in Christ Jesus. So yun po ang ating devotion for the day. That the prayer is our anchor in times of uncertainty. And then the next one is gratitude strengthens our faith. That is supported by Philippians 4 verse 6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God.
So, ang Q4 po natin for tonight is Q4D. For tonight is, how do you find peace when the world is uncertain? So, simulan ko na po. Ako naman po, I think, yung ginagawa ko po talaga kapag hindi mo malaman kung ano yung nangyayari sa buhay mo, no? Or maybe sa season ng buhay mo, is talagang magbabad sa salita ng Diyos. Kasi through His Word, nang mangungusap siya, and then through His Word, you find peace na hindi mo nga malaman kung saan kaya nang nakukuha yun o saan kaya nanggagaling yun. And then, after that, after ko magbabad sa salita ng Diyos is talagang pakinggan mo yung mga worship songs, no? That will comfort you. I think every or each one of us, no, may parang comfort na praise and worship song. So, ayun. So, ayun po, magbabad sa salita ng Diyos at makinig ng worship song. And then, isa rin po siguro is yung parang godly circle or friends mo is pwede kayong mag-open up, yung mga spiritual parents mo or discipler mo, yung D group mo, no? Pwede kang mag-open up doon para you find peace, okay, through them. Dahil sila yung mga, ang tawag doon, yung mga Christian friends mo. So, yun, yung mga comfort friends, parang di magandang pakinggan. So, yun yung parang mga, ano pa tawag doon, yung mga close friends mo na makakapagbigay ng godly advice, no? Hindi worldly advice sa'yo. So, yun po yung sa akin. So, let's call on Pastor Jeff. Good evening, good evening. Yes, sabi dati nung professor ko, yung anxiety daw, it is something brewing deep inside you na merong fear, merong depression, melancholy, no, total sadness. Tapos, since nagbubrew yan, one triggering factor will bring, kumbaga, anxiousness sa'yo. No? And then, mapaparalyze ka. But not necessarily ang anxiety will be, uh, kumbaga, it's a one-time event na parang may nakakalungkot na pangyayari, then may anxiety ka na. No. Kumbaga, it's a combination of something brewing, no, sa atin. Kaya, kumbaga, isang araw, sobrang ano na natin, no? Sobrang anxious na natin, sobra na yung anxiety natin. No? At maganda to na pinapaalalanan tayo ng salita ng Diyos na bumalik tayo, no, dun sa basic, no? Kasi maraming causes ng anxiety, pwedeng finances, no? Pwedeng yung career, mga career options, no? Pwedeng sa pag-aaral, no? Nakaka-cause din ng anxiety, yung mga exams, mga ganun. Nakaka-cause ng anxiety yung nag-start ka ng family, no? Sa ministry, madaming anxiety dyan. No, nandyan yung anxiety kapag may mga events, andyan yung anxiety kapag walang tao, andyan din yung anxiety pag maraming tao, no? Tapos andyan din yung anxiety kapag nagkakaroon ng mga discord. Mayroon ding anxiety kagaya na nangyayari sa bayan natin na ang buong Pilipinas ata ay nakakaranas nito dahil yung brewing ng corruption plus, no, sunod-sunod yung earthquake. And kumbaga, para sa akin, ang pwede lang sumagot dyan ay ang salita talaga ng Diyos. No, noong nagkaroon ako ng sobrang anxiety regarding my immigration problem, ginawa ko, nanood ako ng Netflix, nanood ako ng YouTube para mawala yung anxiety ko. Pero parang nililid lang ako sa iba't ibang mga klaseng ano, iba't ibang klaseng parang pamatid-uhaw lang, parang ganun. Pero when I started out reading, no, and dwelling sa Word of the Lord, yun, talagang naramdaman ko yung peace, no, na iiyak ka na lang,
at magkakaroon ka ng objectivity sa pag-iisip mo, no? Kumbaga, it's not more of emotion, but yung wisdom ng Panginoon mararanasan mo. Kaya para sa akin, how do you find peace, no, when the world is uncertain? I would agree with Rachel, no, to dwell in the Word. Madaling sabihin, magbasa ka ng Bible, no? Where are you going to start, no? Pero the Holy Spirit will lead you, no? Where are you going to start? And just enjoy the Word, no? Pray, umiyak ka. Most of the time, mas nararamdaman ko pa nga si Lord during sa mga time na may anxiety ako eh. Kumbaga, kasi nararamdaman ko yung yakap niya, no? Kesa dun sa mga time na masasaya, no? Kasi there's a time for everything. May time na masaya, malungkot. Most of the time, no, nararamdaman ko yung yakap, yung assurance, yung comfort niya, no? Kesa nung time na masaya ako na hindi ko masyado naisip si Lord kasi masaya ako, parang gano'n. So, para sa akin, I treasure din na pinagdadaanan ko o dumadaan ako o dumaan ako sa anxiety kasi it made me stronger, mas naging wiser, natuto akong magpakumbaba, natuto akong tanggapin yung hinahanap ko na resulta eh, hindi ko kagad makuha but kumbaga, in a in God's way na matuto kong maghintay, no? It doesn't mean na hindi ko maramdaman yung gusto kong makuha, eh, hindi ko na makukuha. But ang sabi sa akin ng Panginoon, matuto kang maghintay, no? Lalo na dun sa visa or wherever there are people na hindi ko nakasundo, no? And then eventually, the Lord will always prevail, no? At He will always lead you to repentance, forgiveness, no? And kumbaga, mending broken relationships, no? Or pwede rin sa finances, no? Pwede kanyang i-lead sa kapag open ka ng mga panibagong ideas about businesses or opportunities in employment. Whatever you're going through right now, no? Para sa akin, back to basics ang kailangan, no? That is the word, no? Go back to the word. Listen to the word, no? Itong Wednesday, napaka importante sa akin. Aside from na-enjoy ko siya on the Wednesday itself, in-enjoy ko rin siya na pinapakinggan namin ni Mini, no? Ni-review namin, nare-relax kami listening to your voices. It calms us, no? And made us, kumbaga it makes us, nare-remind kami na, oy, sinabi niya pala yung dapat ipag-pray ulit. Parang ganon. So, and also Friday D-clusters, no? Siyempre, yung Sunday. And every time na you'll be able to counsel people, akala nila natutulungan ko sila, pero natutulungan din naman nila ako dahil natututo ako doon sa mga situations. So yun, word, importante yung word and prayer. Thank you. Thank you po, Pastor Jeff. So, basa na muna po tayo dito. From Ate Faith and Kuya Sarah, sa akin po important talaga to spend quality time with God, meditating sa salita niya, praying and worshiping God too, asking for prayers and counsel din from trusted and godly people. Amen. From Ate Aileen naman po, sa akin po is prayer din po whenever there are uncertainties in my life. Saka trust po kay Lord that He will never leave us nor forsake us. Sabi nga po sa kantang Prayer Foundation, I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. Even in chaos, I find peace in God that He will deliver us sa lahat po ng mga bagay na hindi natin maintindihan. Amen. Tita Pepot, anything to share po sa ating Q4D for tonight? Hello, Tita. Tita, balikan po kita. Tawagin po muna natin si Mama Josie. Mama Josie. Sa akin naman, siyempre prayer, no? Nagpe-pray ako at sinasabi ko lahat sa Panginoon. Tapos, lagi ko sinasabi na ako walang magagawa, pero kayo, Panginoon, may magagawa. Lagi kong sinasabi yun at pinangahawakan ko yung mga word of God. At ayun, pumapayapa na ako at
lahat ipinagkakatiwala ko sa ating Panginoon. Yun lang po. Amen. Maraming salamat po, Mama Amen. Josie. Dagdagan ko lang dyan, kasi naalala ko lang si David, nung yung sobrang frustrated siya. Kung babasahin mo yung mga Psalms niya, no? Talagang he's really pouring out his heart to the Lord, no? Hindi siya nahiya. Sinasabi niya talaga yung nararamdaman niya. Sasaktan siya. Kumbaga, na-frustrate siya, nadi-disappoint siya sa mga pangyayari. Ba't siya inahabol? Ba't siya pinapatay ni King Saul? Alam mo yun, ang ganda-ganda naman ng ginawa niya. Wala naman siyang, kumbaga, he's been a good soldier. Kumbaga, blameless naman, ano? Wala pa yung adulterous relationship niya nun, eh. Pero, bakit ganun? Kapalit ng maganda kong ginawa ay persecution, di ba? At pinoprosper si King Saul, tapos siya nagtatago. And I remember all his prayers, no? Na-remind lang kasi ako, sinabi ni Ate Josie na Lord, wala akong magagawa, no? Ah, yung wisdom ko limited, no? Parang si David. Maaaring yung mga leaders na nasa ibabaw ko, no? It seems that like they failed me, kagaya ni King Saul, no? Pero tama yung sinabi ni Ate Josie, ang Panginoon may magagawa. And He will make sure, because He is just, He will make sure na He will do something. We just need to wait it out like David and trust in the Lord. Give our full trust. Yeah, thank you. Amen po. Amen. Maraming salamat po. Sino pa bang listening? Tita Fepot, okay na po kayo? Hello. Sige, si Tita Janet. Tita Janet, you for tonight po. Ano na nga ba yun? Experience? Ano yun? Sorry. How do you find peace, Tita, when the world is uncertain? How do I find peace? Peace in the world is uncertain. Yeah, I remember one time when I was back in college, dun sa aming, before kami mag-clinicals noon, kailangan namin i-defend yung mga questions, mga kung ano-anong gagawin namin. And I have, as a student, dental student at time, meron akong hindi nasagot na question ng aking instructor. And napahiya ako dun sa harap ng pasyente. So I was so devastated. I was so frustrated. Ayoko nang pumasok that time. So nagkulong ako dun sa bahay, dun sa boarding house. Ayoko na lumabas. Parang alam mo yun, yung shame on me. Parang hiyang-hiya ako sa mundo, hiyang-hiya ako sa sarili ko. So what I did during that time was, binasa ko yung word ni God na ang sabi niya ganun, have I not commanded you not to be discouraged, not to be dismayed, for the Lord your God is with you always. Ulit-ulit yun. So, first day, second day, third day. 3 araw kong minemeditate yun bago ako lumabas. So, for me, the word of God is so powerful. Kailangan mag-take root yun dun sa loob ng spirit. We are all spirit being and the battle starts within. Pag Amen. na-overcome mo yung loob, ma-overcome mo yung labas. So I just so thankful to the word of God. It is so powerful na, alam mo yun, yung fear mo, ma-overcome mo yung anxiety. Anxiety is real, depression is real, but the real battle is deep down within. Amen. But we know that the power of God is unlimited. Our prayer is not limited by time, not limited by space, not limited of season. So, for me, talagang kailangan talaga yung sinabi mo kanina na cultivate. Alam mo, it has to be cultivated every day kasi yung level ng problema natin hindi pare-parehas. Pag na-overcome mo to, meron na namang mas malaki. Kasi God is making us perfect through this endurance. Diba? Sabi nga ni James na count it all joy when you fall into various trials of many times, knowing that the testing of your faith produces perseverance. Amen. Hanggang sa maging complete. Doon tayo kinocomplete ng Panginoon. So, we as believers, I believe we really have to soak. Gaya sinabi mo kanina na babad. Kailangan talaga ibabad. Kasi kapag ka piniga mo yung espongha at mababaw lang yung word ni God, hindi lalabas . So, talaga kailangan ibabad talaga natin yung sarili natin para mapagtagumpayan natin lahat ng mga pagsubok. So, for me,
Kailangan kasi we are spirit being, the spirit, the word of God is spirit. It has to take root deep down the very core of our spirit. Then and only then we will overcome. So, yun yung sa akin. Praise God. Amen. Napakaganda nun, Tita Janet. Maraming salamat po. Basa po muna tayo ng ating chat box. From Ate Josel, saktong-sakto po itong verse sa current events in life. My heart is full of anxiety and questions, pero I realize si Lord na lang po talaga ang pinagkakatiwalaan at pinangawakan ko. Ang dami pong nangyari na hindi ko fully maintindihan. Kahit anong effort to stay strong or do what's right, may mga bagay talang beyond my control. Nakakapagod, nakakagulo ng isip at minsan sobrang sakit. Pero sa halip na mag-overthink o malunod sa fear, natutunan ko na ilapit lahat kay Lord, yung worries, pain, doubts. I talk to Him, I pray, and I choose to still be thankful kahit mahirap at yung peace na yun hindi galing sa maayos na situation kundi galing sa presensya ni Lord. Amen. Hindi siya dahil okay ang lahat, kundi dahil alam kong kasama ko siya. So kahit hindi ko pa alam ang lahat ng sagot, kampante pa rin ako kasi alam ko kung sino ang kasama ko through highs and lows. Amen. And from Tito Dave and Tita Rose, para sa akin po tuwing may mga uncertainties, I find peaceful heart-to-heart talk with God and believing na believe na present si God sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Maganda man ang buhay natin o may pinagdadaanan man tayong trials, gumagaan po ang pakiramdam ko basta ano po, items po. I think siguro po idulog po kay Lord ang lahat ng dalahin natin sa buhay. Ayun. Sharing ko po yan, Sister Rose. Ayun. And then from Tito Vince and Tita Mai, for us po we find peace by making sure our hearts and minds are anchored in God's Word. True peace doesn't come from our circumstances but sa pagtitiwala sa mga pangako ng Panginoon sa atin. When we face trials or seasons of doubt, we can look back on our own experiences and remember how God has been faithful and how He has carried us through situations we once thought we'd never overcome. We also need to be reminded na peace isn't the absence of problems, but the presence of God in the midst of them. Amen. And from Tita Amy po, anxiety over different kinds of worries such as health, finance, family are part of life. But if we have God, spiritual family, and faith through the Word, we can overcome every challenges. Amen. Maraming salamat po. And tawagin po natin si Tita Malen. How do you find peace, Tita, when the world is uncertain? You know, everyone has shared everything that I believed on, from Pastor Jeff to you, Sister Janet, Sister Josie, Vince. Everything they said were all what we should be feeling. So if I were to summarize it, I will just say, be with the Word and not with the world. Amen. Amen. Ang ganda yun, Tita. Parang ano yan, pang Miss Universe yun. Parang pwedeng pamprint sa t-shirt yun. Be with the world. Oy, Tama Pastor. yan, Tita. Ano po? Pastor, sidebar lang ho kasi meron akong kasama dito sa house ko, si Tema. Naririnig ko kayo nagsasalita. Wow. Tinatanong niya kung announcer daw ho ba kayo, ba't ang ganda ng boses? Ay, hindi. Mas gwapo po ako sa personal kanya. Yun ang sinabi ko rin, Pastor. Good evening po, Tita. Good evening po sa inyo, Tita. Amen. Maraming salamat po, Tita Male. At i-welcome po muna natin lahat ng mga bagong pasok. Sorry po, hindi po namin kayo na welcome kanina. Good evening po, Kuya Adrian, Ate Jasmine, Tita Amy, Kuya Brother James. Sino pa po? Ayun. Good evening po sa lahat and welcome po sa Upper Zoom prayer meeting every Wednesday. Ayun. Sino pa po ang di ko natag? Pastor Bert, how do you find peace, Pastor Bert, when the world is uncertain? Napaganda ng topic natin ngayon. Mm-hmm. Nabanggit nga ni Sister Rachel kanina na as if the world is in chaos, For me, how do you find peace, Actually, peace for me is perpetual, It means that peace is constant, hindi nagbabago yan. Kahit na magulo ang kapaligiran mo, peace is still there.
It doesn't change. Siguro yung nagkakaproblema lang, yung tayo, no? When we out of focus, because of busyness of this world, sa trabaho mo, sa anumang bagay, no? Once you are out of focus, ito'y mawawala talaga. And I believe peace is a person. Person per se, sapagkat alam ko na it's a character or attitude or emanating, no? From the Lord. Kasi sabi niya, peace I live with you that this world cannot give. So nanggagaling sa kanya talaga. And yun nga, yung nabanggit kanina, kapag tayo dumadaan ng mga problema o ng mga kaguluhan, it doesn't mean to say that peace is absent. Peace actually is the very presence of God na banggit nata kanina. No? Kaya siguro tayo, mag-focus tayo sa Panginoon. Yun nga, prayer, praise and worship, nagagamit natin yon para tayo ay makalma o ano. Pero higit sa lahat, looking unto Jesus talaga. Tayo magtiwala sa Kanya. And I even, naalala ko lang, si LB kasi noon, nung buhay pa si Miss Krieger, every time na meron kaming time o bakante, minsan umuupo ako sa kanya at nagkikipagkwentuhan. Siya, masabi ko na mayaman, no? Nasa Beverly and nasa kanila lahat. And yet nabanggit niya sa akin, Norbert, sabi niya, there's no certainty in this world. Wala daw, ano yung sa Tagalog yung certainty, walang kasiguraduhan ng lahat. So you can only find certainty when you have Jesus, no? The peace of God that sabi nga, that I give unto you that this world cannot give, no? Siya lang talaga ang makapagbigay ng kapayapaan. You cannot find peace anywhere. You cannot buy peace, no? Kahit na may pera ka. Siya nga, napakayaman niya, pero sinabi niya na there's no such certainty in this world. At yun nga, naalala ko yung illustration na yung bagyo, no? Napakaraming bagyo sa atin. Yung isang painting na the trees were being swayed because of the strong wind and the water or the rain. And yet there's a little bird on that nest. And nag-ano siya, gumagawa siya ng tune na nag-chirp siya. And despite the surrounding sa kanyang kapaligiran, and yet siya ay umaawit. Ganun siguro tayo, no? Na sana bawat isa atin matuto tayo. Even though you are passing through many problems, remember, sing unto the Lord. Amen. Sabi nga, give thanks, no? Kahit na may bagyo, magpasalamat ka. Kahit na mayroong mga problema dyan, magpasalamat ka. That is the best way to do, siguro, to overcome anxiety or anything that bothers us, no? So, yan po siguro, ma-share ko lang sa inyo sa gabing ito. Peace comes from our God Himself, our Lord Jesus. Amen. Thank you po. Amen. Maraming salamat po. Good evening po, Tita Fe. Sorry po, kala ko po si Tita Fe. Tita Fe, okay na po ba kayo? Makapagsalita na po. I think she's having problems sa kanyang audio. Sina Aldrin and Jasmine di pa ata natatawag. Kuya Aldrin, Ate Jasmine, how do you find peace when the world is uncertain? Si Jasmine nagbibilang ng pera yan pag... Hindi ko ito po si Aldrin. Ito na nakaon. How do you find? In a world of full of uncertainty, nakalagay naman na sa Bible in God's word how this will all end. He will be victorious. So kahit ano pang when everything is said and done, si Jesus pa rin ang will reign supreme. He will still be king. He will still be seated on the throne. And God will reign forever and ever. So yun na lang yung parang assurance natin na everything will be good, everything will be well because of Him. Amen. So kahit na
magulo ang mundo, minsan akala natin there's no more hope, pero with God there is hope, there is peace kasi we know how this will end. It is already revealed to us as Christians. So, yeah, so yun lang, kailangan confident tayo that that if we are really His children, we have a relationship with Him, a personal relationship with Him, na binabago niya tayo, then we should be confident on that our names are registered in heaven. So yun lang, thank you. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po may natutunan po kayo. And I think mas maganda rin po no kapag pag pinagdadaanan tayo, mag-share din tayo ng Word of God, no? Kasi po kanina i-share ko lang. Kanina po kasi today's Wednesday, tas meron po kaming every Wednesday nag-share nga po kami ng mga quotes in life and Bible verse sa aming mga tao. And then nag-post po ako ng Bible verse for today, and then about po yun sa waiting season. Ayun. And then may ano po, naiyak ako. may may tao po na nagpasalamat sa akin na maraming salamat, Miss Rachel, na i-share mo to. Kasi may pinagdadaanan ako ngayon. And then sabi ko sa Lord na nagpe-pray daw siya, Lord, bigyan niyo ako ng sign na kasama kita. And you're here with me in this season. Tapos pinost ko nga po doon yung verse na yun. So, nakaka-bless po ng puso. So, I think if you are encountering anxiety, depression, or probably may pinagdadaanan ka sa buhay mo, I think mas maganda na para open ka and you share and you continue to share the word of God. Kasi hindi mo alam kung paano mo ma-reach yung ibang tao through that season of your life, di ba? So, yun po. Yun lang. And then, again, we need to cultivate a lifestyle of prayer and gratitude. So, if ever po, ano tayo sa low seasons ng buhay po natin, we will find comfort and peace through God. So, yan po. Maraming salamat po. So, tayo po ay dumako na sa ating pananalangin for tonight. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa inyong salita ngayon, Lord. At maraming salamat, Lord, because we know that you're here with us, Lord. Comforting us, Lord, kung may nagdadaanan man po kami, Lord. Alam po namin na you're faithful, Lord. You're good sa aming mga buhay, Lord. You're the healer, Lord, sa mga may sakit, may mga karamdaman, Lord. At alam po namin na you are our Father, Lord. At alam po namin na lahat po ng pagdadaanan namin, Lord, ay we're victorious because we have you in our lives, Lord. At pinapanalangin namin, Lord, ang mga church members po namin for tonight, starting with David, Lord. Lord, maraming salamat po sa buhay ni David, Lord. Maraming salamat po sa recent blessing, Lord, na nakasal na po sila ni Kay. Maraming salamat po. And bless niyo po sila mightily, Lord, sa kanila pong marriage, Lord, sa kanila pong work, Lord. I-bless niyo po yung family nila, Lord. Bigyan niyo po sila ng mga anak, Lord. At patuloy niyo po silang gamitin sa pananambahan niyo, Lord. Pinapanalangin din po namin, Lord, si Tita Fe Dumuk na nasa Pilipinas, Lord. You continue to bless her, Lord. Alam niyo po yung mga desires ng kanyang puso, especially dun sa inaayos nilang mga papers, Lord, sa nila pong lupa, Lord. Patuloy niyo po siyang palakasin, Lord. Give them wisdom, Lord, knowledge kung paano po nila aayusin lahat ng mga concerns nila about sa lupa nila, Lord. We're praying for Alicia, Lord. Continue to bless her, Lord, sa kanya pong school, sa kanya pong ministries, Lord, sa church, Lord, at pag-iingatan niyo po siya, Lord. Bigyan niyo po siya ng katalinuhan sa kanya pong school, Lord, at pag-ingatan niyo po siya araw-araw, Lord. Ganon niyo po si Tita Laura, Lord, kung nasa man po siya, kung nasa Pilipinas man po siya, Lord, kayo niyo po ang
mag-ingat sa kanya at mag-bless sa kanyang buong pamilya, Lord. Ganun rin po kay Nick, Lord. Continue to bless him, Lord. Pag-ingatan niyo po siya, especially na natutulog po siya sa labas, Lord, ng church. Kayo po naman mag-ingat sa kanya, Lord, at pag-ingatan niyo siya. Palakasin niyo pa po ang kanyang katawan, Lord. Pinapanalangin din po namin si Kiko, Lord, si Brother Rene, si Rena at yung kanyang anak po, Lord. Kayo po nawa mag-ingat sa kanila, mag-bless sa kanila, Lord, sa kanila pong mga trabaho, sa kanilang school, Lord. At ibigay niyo po sa kanila yung mga desires na kanilang puso, sa kanilang buhay, Lord, sa kanilang family, sa kanilang work, Lord. Lalo rin po si Gamis family, Ate Angeli, Edric, and Kuya Eder, Lord. Especially Ate Angeli, Lord. Pinapanalangin po namin na mawala na po yung spotting niya yung spotting niya hanggang ma-deliver niya po yung baby, Lord. At alam po namin na we will have a bouncing baby girl, Lord, sa kanya pong panganak. I-bless niyo rin po si Kuya Eder sa kanya pong work, si Edric sa kanyang school, Lord. At continue to bless this family. Pinapanalangin po namin, Lord, yung LA campus, Lord, at starting with the LA Philnas, the First Church of the Nazarene English Congregation, the Spanish Congregation, the North Korean Church of the Nazarene, and the Praise Korean Church of the Nazarene, Lord. Nawa po magkaroon ng i-bless niyo po lahat ng mga leaders and pastors, Lord, na nangunguna sa mga churches na ito, Lord. Ate Janet, kindly lead us. Thank you. Praise God. Thank you, Lord. Father, we want to lift up to you, Lord, all these leaders whom you have appointed. God, we pray for our general superintendents. We pray for Busi Crocker, Chambo, and Sandberg. We pray for our district superintendent, Mark Liman. We pray for our LA District Advisory Board, for our local church board, Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Girlie, Sister Rachel, and Sister LV. We pray, oh Lord, for the Lavalnas pastoral staff, for PJ, for PN, for PBPR and PQ. We thank you so much, Lord, for the English. We pray for Pastor Joshua, Bella Tequila, Michael Mata, Dan Bayer, and Pedro Torres. We pray for the Spanish, Juan and Lina Fajardo, for Gladys Rosales. We pray for the South Green Church, for K. Sun Lee and Moon Hu Lee. We pray for the North Korean Church as well, for Jong Wan Lee, Han Suk Lee. We pray for the MCV staff, Star Curtis. We pray for our New Covenant Academy, for the Filipino Nazarene Churches, Pastor Star Det, Pastor Sonny, Pastor Dondi. Lord, we come to you, Lord, lifting up to you, Lord, all your leaders and your workers. We pray, Father, for supernatural strength to be poured out upon them, God, knowing, Lord, that there are so many challenges, Father, in the ministry. But God, we want to thank you because you are supreme above all. You know how to bless your people. You know how to provide for your people. You know how to meet them in their very need, Lord, in their troubles regarding the ministry, God. We thank you for them, Lord. Thank you for choosing them, Lord, to serve your people. And so, God, we lift them up to you. Thank you for their lives. Continue, oh God, to bless and prosper all the works of their hands. And may you just hide them, Lord, under the shadow of your wings. And we declare that no weapon formed against them shall prosper. Thank you so much, God, for everything that you are doing in your church. Lord, this is your church. And thank you for your people whom you have chosen. And we pray that you will bless them. Lord, double portion of your anointing to be upon them. Lord, whatever would be the desires of their hearts, whatever their needs are, God, we pray that you will meet all these needs, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa buhay nila. Patuloy mo pong pagpalain sa ng kanilang mga pamilya. Patuloy mo pong ingatan ang mga miyembro ng kanilang mga simbahan. Kayo po, Panginoon, ang mag-provide ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Marami pong salamat sa buhay nila, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Patuloy po kami sa diwa ng panalangin. Nilalapit po namin ang mga request ng aming mga kapatid
na nananampalataya sa iyo, Panginoon. Si Faith po, maging good result, yung blood test at glucose test for tomorrow. Ang baby safety din nila. Lord, ikaw po, Panginoon, ang nakakakita sa kanila, Panginoon, ang mga request niya ni Faith. Lord, alam po namin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang Diyos na maalam sa lahat. Ipagkakaloob mo po lahat ng kanyang nire-request na ito, Panginoon, at magiging maayos po sila ni baby, Panginoon, hanggang sa mailabas po siya, Panginoon. At ganoon din po yung baby niya sa loob ng kanyang wounds, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na maging healthy po, Panginoon. Ganoon din po si Faith, Lord. At ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ito, Panginoon. Ganoon din po kay Jorel, Eileen, at ang peace of mind. Lord, ikaw po, Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Gaya ng aming napag-aralan ngayong gabing ito, Panginoon. Kung kapo'y dumaranas ng mga anxiety o anumang problema sa buhay, Panginoon. Kami po'y magbabad sa iyong mga salita at dalangin po namin, Panginoon, na sila man po ay katagpuin mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na wala imposible sa iyo, Panginoon. At ito po ay mapagwawagian nila, Panginoon, sa biyaya at tulong mo, Panginoon. Ganoon din po ang sa Philippines, Lord, ay yung earthquake and corruption, Lord. Alam po namin, Panginoon, na yung mga pangyayari ito, Panginoon, na hindi na bago, Panginoon, pero alam po namin, Panginoon, na mas makapangyarihan ka kaysa sa mga corruption na ito. Ganun din po yung mga sakuna na dumadating, Panginoon. Alam po namin na ito po ay sign mo, Panginoon, na malapit ka na dumating, Panginoon. Kaya kami po, Panginoon, ay kuminsan nalulungkot at kuminsan din po ay natutuwa dahil alam po namin ito po ay malapit na po tayong magkita-kita, Lord. Salamat po, Panginoon. Kung saan dyan tayo magkikita-kita, wala nang problema, wala nang sakit, at wala na po, puro pagpupuri at pagpapasalamat lang sa iyo ang ating gagawin, Panginoon. Ganun din po kay Arthur, yung chronic this ailment niya, Lord, na alam po namin, Panginoon, na yung dinaramdam ni Arthur, bagamat hindi po niya masyadong iniinda, Lord, nakita po namin na siya parang okay, pero sabi nga po ni Tita Male, hindi po siya okay, Lord. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang aming great healer, Lord. Pagkakaloob mo sa kanya, Panginoon, ng kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Tagpuin mo rin po ang kanyang mga pangangailangan, Panginoon. Lalo na po ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, yun din po kay Giselle. Stress to be gone and able to sleep well, Lord. Ganun din po kung paano po yung naibahagi ko kay Jorel at Eileen, Lord, para maging peace of mind. Magbabad po kami sa iyong mga salita, yung mga pangako mo, alalahanin po namin, Panginoon, at alam ko po na ikaw ang kikilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Yan din po yung daughter at atin ni Tita Malen, continuous spiritual growth. Lord, alam po namin, Panginoon, na ngayon po senior niya, nagiging active na po sila, Panginoon, yung kanyang anak, ganun din po maging yung atin niya po, Panginoon, Lord. Alam po namin na magpapatuloy po ito, Panginoon, sa biyaya at tulong mo, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na pangungunahan po sila, lalo na po, ito po ay spiritual growth, Panginoon. Ganun din po, yung pong interview namin ni Nanay sa Wednesday, sa darating na Wednesday, Lord. Interview po namin sa IHSS. Lord, alam po namin, Panginoon, dinadalangin po namin na maging smooth po ito, Panginoon, na walang maging problema, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ipagkakaloob mo po sa amin ni Nanay ito, Lord. At ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ito, Panginoon. Lord, ganun din po yung condolences namin sa family, Valdez family, Lord.
Ikaw po, Panginoon, ang hami po sa kanilang mga puso at dalangin po namin, bigyan mo sila ng kaaliwan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ito po ay pansamantalang kalungkutan lamang, Panginoon, dahil soon as po, Panginoon, kita-kita rin po kami doon, diyan sa inyo, Panginoon. Lord, ganun din po yung pregnancy ni Faith at Kelly. Patuloy mo po silang palakasin, pati na po yung kanilang mga baby, kung ano bang po mga pangangailangan nila, Panginoon, katagpuin mo rin po ito, Panginoon, hanggang sila po ay makapag-deliver ng kanilang mga baby, Lord. At ganoon din po yung mga drivers maging safety at ilalayo sa accident, Lord, lalo na po yung mga nag-work sa gabi at umuwi na rin ng gabi. Dalangin po namin ang protection mo, Panginoon, Lord, sa araw-araw, Lord. At ganoon din po yung kaliwanagan ng kanilang mind pagka po sila ay nag-drive, Lord, ipagkaloob mo po sa kanila ito. Ganun din po yung mga Hollywood housing manager and tenants and toward incident, safety for all. Yung mga manager po, lalo na, especially po sila Analu, sila Tita Malen, sila Bin, sila Mai. At lahat po, Panginoon, pati po si manager po namin, si Sir May, Lord, at lahat ng mga humahawak ng mga housing dito sa Hollywood, Lord, pangunahan mo po sila, bigyan mo po sila ng wisdom, Lord, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ganun din po, pakaingatan mo ang lahat ng mga building, lalo na po yung mga tinitirhan namin, Lord, lalagyan mo po sa anumang kapahamakan, sa sunod, sa lindol, sa anumang sakuna, Panginoon, Lord. At alam po namin na pangungunahan mo po ang mga manager na ito, ganun din po ang mga tenants dito sa mga hinahawakan nila, Lord. Ganun, ginalapit din po namin si Tyrell at si Sir Vilma, si Jaya, si Daddy Tony, at lahat po, Panginoon, na may mga karamdaman, Lord. Patuloy na kagalingan ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon. May mga iniinom po silang mga medicine, Lord, maging effective po sa kanila, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ikaw ang aming great healer, praise wound, we are healed, Lord. Kaya alam po namin, Panginoon, na pinagaling mo na po sila in Jesus' name. Ganun din po yung ate ko, patuloy na kagalingan at siya po ay maaaring operahan po uli, Lord. Alam po namin, Panginoon, ikaw magpo-provide ng lahat ng kanyang pangangailangan. Ganun din po yung aming neighbor dito, si Josie Destura. Lord, na mild stroke po siya. Dalangin po namin na patuloy na kagalingan na ipagkaloob mo sa kanya, Lord, at hindi na po maulit, Panginoon, yung nangyari sa kanya, Lord. In Jesus' name, alam po namin, Panginoon, na kakatagpuin mo po siya. Dalangin po namin na sila man po, Panginoon, ay makakilala sa iyo, Lord. Ganun din po, yung aking pong pamangkin, salamat po, Panginoon. Siya po ay pinagaling mo na po, Panginoon, si Alvin Adrada. Ganun din po kay Brielle, dalangin po namin yung skin problem niya, Lord. Lalapit ko po sa inyo si Brielle. At alam po namin, Panginoon, na mahirap din po yung may skin disease, skin problem, Lord. Alam po namin, Panginoon, na ipagkakaloob mo sa kanya, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, nagmumula sa iyo. At lahat po, Panginoon, ng mga medicine niya, magiging okay po sa kanya, Lord. Yung mga kinakain niya, Lord, magiging okay po sa kanya, Lord. At alam po namin, soon is mawawala rin po ito in Jesus' name, in Jesus' name. Ganun din po si Jadine Marquez, yung mental health po niya, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na mahirap po ang sakit na ito, Panginoon, pero alam po namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo, Panginoon. At sasamahan mo po siya sa kabila ng kahirapan ng dinaranas niya na ito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang siyang makapangyarihan sa lahat. Ipagkakaloob mo po sa kanya ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Yan din po kay Susan at Patrick Noel, able to walk. Lord, matagal na po namin pray ang mga kapatid namin na ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ay
lahat po sa iyo ay posible, Panginoon. Kung imposible sa amin, sa iyo posible, Panginoon. Kaya alam po namin, Panginoon, na one of this day, Panginoon, makakasama na po namin sila sa iyo para magpuri at magpasalamat at makikita po namin ang kapangyarihan mo na ipinagkaloob sa kanila, Lord. Ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ito, Lord. Ganun din po kay Besad, Pastor Sunday, Rachel, Kapulong, na may mga cancer po, Lord. Ikaw din po, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Lagi ko po sinasabi na walang imposible sa iyo, Panginoon. Kung kami walang magagawa, ikaw may magagawa, Panginoon, sa mga kapatid namin na dumaranas ng mga cancer, Panginoon. Lord, ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kapayapaan sa kanila na ipaalam mo sa kanila na hindi mo sila iniiwan, hindi mo sila pinababayaan sa kabila ng mga sakit na ito, Lord. Kasama mo sila, Panginoon, at ipagkakaloob mo ang pinaka-the best para sa kanila, Panginoon. Kung ano po yung ninanais mo sa kanila, Panginoon. Yun po ang nangyayari, Panginoon. And din po kay Sister Vilma, kay Jairel, kay Rachel, kay Jaya, Lord, kagalingan, Lord, ng kay Kumare, yung pamumula ng mata niya, yung pink eyes niya, and chopping, Lord. Dalangin po namin, Lord, na bibigyan mo po at iibsan mo po yung mga nararamdaman niya, lalo na po yung sa kanyang mata na namumula, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, na maging maayos po yung binigay sa kanyang gamot na ipinapatak sa mata niya, Lord. Dalangin ko po na maging effective po ito at mawala na po yung pangangati ng mata niya at pamumula, Lord. Yan din po yung shopping ni Jairel at ni Jaya, Lord. Ikaw po ay makapangyarihan sa lahat. Bibigyan mo po ng kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kasama mo kami at ang lahat po, Panginoon, ng mga prayer request na ito ay hinatagpo mo na po, Panginoon. At tinugon mo na po, Panginoon, sa biyaya at tulong mo, Panginoon. Sabi mo nga po, malaki ang nagagawa ng panalangin ng mga tao matuwid, Panginoon. Lalo na yung mga nagtitiwala at umaasa sa iyo, Panginoon. Dahil you are able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Ikaw lang po, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, na makapagbibigay, Panginoon, ng kasagutan sa bawat panalangin namin sa iyo. At alam po namin, Panginoon, na ngayon pa lamang po, hinatagpo mo na pong lahat, Panginoon, ang aming hiniling sa iyo at ito po'y pinasasalamatan namin. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Heavenly Father, Lord God, we thank you, Lord God, for our church. Lord, your word says man will plan, but it's still you who establish our steps. So we pray that may your presence be with us as we do these following connecting events and programs. Lord God, may your Holy Spirit be always with us. May it be evident, Lord God, and may it bring a powerful experience for everyone. We pray for the Founders Day joint service this coming Sunday at 10 a.m. May there be peace, may there be unity, and we pray for all the workers to have that passion, Lord God, to serve your people and to look forward, Lord God, to more years, Lord God, of your glory. We pray for the Pastor's Appreciation Day on Sunday, October 26th, that the congregation will express their love, appreciation, and gratitude to our pastors who have been our earthly shepherd and are truly loving and concerned about their sheep, Lord. May you bless them, Lord. And Lord, we pray for the Alab Night on Friday. Send more youth, Lord, on November 14th and also on December 5th, Lord God. We pray for the Thanksgiving event and also their Christmas party. May there be a lot of people, youth, and who to participate. May they be excited, be on fire, Lord God, for you, and fall in love with you all over again. We pray for the Workers' Appreciation Night. Lord, the harvest is plenty,
but the workers are few. Please send more workers, and this will be a night of celebration for the workers, Lord God. And thank you, Lord, for this event that not a lot of churches celebrate, and we are grateful, Lord God, for this kind of event. And we pray for the Busilak overnight on November 28 to 29. We pray for the women who will be planning for this event. We give them wisdom. May it be a fruitful and memorable experience, Lord God, for the women. And we pray for Workers Team Building Part 2. Lord, we just pray that the our workforce at church, Lord God, will have that unity, will have that that common goal, Lord God, of expanding your kingdom, of blessing each other, encouraging each other, Lord God. And we just pray that all these events, Lord God, will just be smooth. There won't be any issues, problems, Lord God. It will be, all of this will be successful to give you glory in your name, Jesus Christ. Amen. Lord, pray, Lord God, for Tita Fedumok and Brother Ben. In the Philippines, they are experiencing health issues now, O Lord God. May you heal them in the name of Jesus, O Lord God. Lalo na, Panginoon, pauwi na sila, Panginoon, sa Sabado, O God. Lord, your healing hands be upon them, O Lord God. By your stripes, they are healed, O Jesus. At inihiling din namin, Panginoon, ang traveling mercies for the three of them, Sister May, Tita Fe, and Brother Ben. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God, yeah. Thank you, Lord. Salamat po muli, Panginoon, sa lahat ng aming mga naipahayag na dalangin sa inyo, Diyos. Ayan, mga na yung mayamang biyaya ay siyang maranasan sa lahat ng aming naitaas sa inyo. At sa aming pamamahinga, Panginoon, muli, ayan mga ang iyong pagpapala ay siyang igawad sa bawat isa at sa pamilya na aming mga nabibilangan. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Amen. Yeah. Amen. Amen. Buksan na ating mga bintana at tayo mag-picture-picture na. Announcement lang po sa Friday. Wala po tayong Friday D-Clusters kasi gagamitin po yung Wiley for another event. So again, wala po tayong Friday D-Clusters. So wag po kayong pupunta ng Wiley sa Friday. We will see you on Sunday. Please come 9 o'clock and busin muna natin tandem parking, no, para hindi naman mawalan ng parking yung mga English and Spanish and Korean. Lalo na yung mga magbabasketball, since mag-stay naman kayo na matagal, kayo na yung gumamit ng tandem parking. Alright, at the count of 3, 1, 2, 3, and smile. Alright, maraming salamat po sa inyo. God bless you. Thank you, Thank you po. Good night. Good Bye night. po. Bye-bye. Night. Good night. Night. Tandem party. Tandem parking. Saan yun? Yung dalawa